So yun nga mga ka-business, mga kapapi, no? Dito na po kala Kamarikay Official Vlog. Biglang tumawag po sa akin yung anak niya na nahilo daw po habang nandun sa church. Kaya ito no mga ka-business, mga kapapi, sabay hinatid daw nung mga scan sa dito sa bahay nila. So tanong natin mga ka-business kung anong nangyari. Daw po. Daw po. Marigoy. Grabe, ano kaya nangyari? Yun nga no, kagagaling lang din po ng church mga kagaling lang din po ng church mga ka-business. Gawa ng today is Sunday, yun nga, siyempre dapat lang tayo magpasalamat sa ating Panginoon Diyos, no? Sa mga biyaya, sa paggabay sa atin sa araw-araw, at siyempre sa pagbibigay sa atin ng mabuting kalusugan. Although kahit na may mga karamdaman tayo na karamdaman tayong nararamdaman, siyempre ilapit po natin yan sa ating Panginoon Diyos para tayo magamot, ano? Dahil ang Panginoon Diyos lang po ang may lakas at may kakayang magpagaling ng ating mga karamdaman, ano? Bukod po dun sa mga doktor or what na yun nga kinakasangkapan ng ating Panginoon Diyos para magpagaling ng ating mga kababayan, no? O ating mga ka-business, mga kapapi. At yun nga daw po. Sa mga bago po pala sa aking channel, no, paki-share, like at paki-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga vlogs o mga videos. Pasuyo na lang po mga ka-business, mga kapapi namin minamahal. Daw po. Ha? Marigoy? Pasok na tayo mga ka-business. Ang bihira. So, okay lang sa akin sa video. Anong nangyari sa'yo? Wala akong wala sa church. Tapos? Tapos, tinawagan yung anak ko. Wala ako dito. Hintid ka nung mga tao sa church. Maraming salamat sa sa mga naghatid kay Kamarikoy dito sa bahay. And then tapos yun nga, kasi nga tumawag din sa akin si Dwight. Kasi nasa sa buwan siya magpapapera today. Kaya nga bawal muna ako magtukat niya. Wala namang isang iba naasin na lumabas sila ng fiancé na ako na nag-church. Tapos
yung nagpapatherapy siya nung time na ano, na ano naman ako, parang ano, paano nasa collapse talaga dahil lumilim yung paningin ko eh. Mhm. Tapos pinaupo ako dun sa wheelchair. Nilabas ako ng mga tao dun sa church. Mga kapatid. Kapatid. Yan. Tapos ano, binipinga ako. Medyo mataas lang naman ang call ko, pero hindi naman siya ganun kataas. Siguro bunga lang ng ano, ng sobrang init at saka yung crowded ba, dahil maraming church eh. Mhm. Yun. Grabe. May tinatanong kung dadalhin nga daw ako sa hospital or sa Oh. clinic. Sabi ko, hintayin ko nga muna yun. Sabi ko na lang na kung pwede, dito na lang muna ako dun sa ano, sa bahay ni fiancé ni ano, nung anak ko. Nung anak mo? Oo. Kasi mas malapit dito eh. Mhm. Kaya yun. Buti hindi ka nabagok or what. Hindi naman, naalalayan ako kasi ano po ako kagad dun sa, ano, sa upuan na malapit sa akin. Kumbaga napansin ng isang kapatid yung kalagayan mo. Oo, na namumutla na ako tapos ano, nalalamig yung pawis ko sa noo. Tapos pinakatan niya ako ng ano, yung electric fan. Mhm. Yun. Tapos tinanong ako, sis, bakit anong nararamdaman mo, sabi sa akin. Sabi ko parang biglang lumilin yung paningin ko. Tapos nahirapan ako, parang kinakapos ako ng oxygen, gano'n. Bera. Yun. Kaya yun, inupo ako dun sa, sa bangko. Tapos, tumawag sila na kasi sa church, merong mga rescue team. Mhm. Yun, tinawagan yung mga rescue team. Tapos, kinanan ako ng wheelchair. Dinala ko dun sa nila, cubicle nila. Ayun, tapos yun, nag-antay ako na, kasi may, pa sila, natawag doon, para meeting pa, Mhm. bago mag-uwian. Ah. Yun, pina-stay muna ako dun, tapos tinapatan din ako ng electric fan. Tapos, binilan nila ako ng Tubig. tubig, yun, naman nila ako, nasikaso mga, thank you so much din pala sa, sa mga, okay lang, na na lang, na yung boses ko na lang, kasi Okay. medyo, masama talaga ang karamdam ko. Okay lang Yun, bali, yun, yung mga ilang yung sa rescue team, nag-stay muna sila dun sa akin. Thank you so much pala sa mga malalay sa akin sa church. Talagang hindi nila ako pinabayaan hanggang sa hinatid na nila ako dito. Yun. So yun, hindi ko pa alam. Inaano nga ako kasi may ambulance na naka-ready dun eh. Mhm. Pero sabi ko nga, nag-decide ako na, sabi ko, medyo kaya-kaya ko naman ito. Pakihatid na lang ako sa pinakamalapit dito na Tapos yun, pagdating ko naman dito, thank you so much din sa yung mga inaanak ko. Yung sister nung fiancé nung son ko, ng anak ko. Inassist ako kagad kasi nga wala nga yung fiancé ng anak ko. So, Anong pagdating mo dito sa oo, bahay? binigyan ako ng unan kagad, tas ng kumot para makapag-relax na. Ayun, hinanahan muna ako na mag-rest Kinumport ka muna. Mag-rest muna ako, yun. Tapos, ayun. Yun nga, at least na ko, medyo nakaidlip na rin ako. Kaya yun. Kaya medyo, ngayon naman, medyo okay na. Medyo masakit lang yung ulo ko tsaka yung batok ko. Pero, Baka mataas na naman yung baby mo niyan. hindi naman siya ganun kataas eh. Parang lang, dahil nga syempre diba, galing ako sa ng asthma. Siya, parang kinakapos na tayo ng oxygen. Yun. Isa rin yung sa dahilan kung bakit. Oo, kasi pag ganun crowded at saka sobrang Mainit. mainit,
Kasi dito na ako sa bandang lobby na eh. So yun. Nung time na yun nga, binigyan nila ako ng fresh air. And then nilabas na nila ako dun sa mismong main door ng church Oo. para mahanginan na ako ng tapos pinapatan din ako ng electric fan. Yun na, doon na ako dinala nila sa cubicle nila pero hindi pa rin ako makakatayo ng makalakad. So, kumuha sila ng wheelchair. Kaya yun, sinakay ka sa wheelchair para madala sa doon sa sa cubicle nila. pinaka-cubicle ng rescue team. Yun. So yun, doon medyo naimasmasa naman na ako. Tapos mag-rest nga muna ako bago ako binipi. Tapos yun, binipi nila ako. Tapos pinainom nga ako ng tubig. Pero yung lagok-lagok lang ba para kasi Oo. baka mabarahan daw yung puso ko. Antimano, Oo. tsaka hindi siya malamig. O hindi. Mm. Oo, yung normal lang na Warm water lang. na mineral. Oo, ganun. Mineral water. Yun. Kasi nga may tendency pag malamig, Oo. eh, rin yung heart. mababarahan Kasi yung marunong sila ugat. sa ano sila kasi rescue team na medical team na din yun. Na Meron trained- sa mga well-trained church na talaga. ganun. Oo, ganun. Mga first aider na ganun. Yan. Kaya yun. So yun. Tapos tumawag pala sa'yo. Hindi ko alam na tumawag sa'yo yung anak ko na yun nga. Yun nga, Kaya kaya napasugod ako rito. oo. Yun nga, nakadalawang miss call siya eh. Oo. Kasi Si Dwight. that time, nakasalang naman siya. Tinay-therapy siya dun sa isang clinic. Dahil bali, sobra din yung ng work niya kasi. Dahil pumasok siya ngayon sa hospital siya ngayon eh. Mhm. Tapos, bali So, pasensya na mga ka-business eh, naputol yung gawa ng nagpalit po ako ng battery. And then, ulit yun? yun, pagdating ko naman dito, bukod nga din sa inassist ako nung sister, nung fiancé nung anak ko. Mhm. Anong pangalan? Shout out pala sa inaanak ko kay Dali tsaka kay Noli yan. Thank you so much. Thank you very much, kay Dan. Dali. Tsaka kay Noli. Noli. Oo, yun. Inassist naman nila ako kaagad. Tapos, nung pagdating naman nung fiancé ng anak ko, yun, pinagtimpla niya ako ng mainit na Milo. Tsaka pinakain din ako ng tinapay kasi dumaan din pala siya sa grocery. Yun. Kaya yun. Salamat. Maraming thank you kay Shout out pala kay thank you so much din sa fiancé ng anak ko kay Adel. Adel, tsaka Kay kay Noli, tsaka kay Dali. Dali. Yun. Thank you very much. Kasi sa ngayon nga kasi nag-duty na yung anak ko sa hospital. Hindi na siya Hindi na lalalamog. minsan, parang part-time na lang niya ganun. Kaya sobrang rin. Kaya nagpunta rin siya sa kanina sa clinic. Ayun, pa-check up siya or what? Hindi, nagpa-therapy. Therapy. Yung massage. Aha. O kasi nga, pinagbawal muna ako na mag-therapy. Gawa nga dahil nga din sa Sa sitwasyon mo. ganun na, syempre bawal din, lalo matitrigger yung asthma ko. Mhm. Kaya pala, yun nga, hindi mo pa ako natitherapy, no? Oo, kasi bawal nga sa akin kasi mas kasi Siyempre, pagod ka talaga nun. pagka kasi nag-therapy ka, yung parang nalilipat din sa'yo eh. Kung ano man kung ano man yung nararamdaman ng tinitherapy mo. Parang gano'n eh, yung oxygen mo kasi, once na nagte-therapy ka kasi, sa kaalaman lang ng lahat, once nagte-therapy ka, yung oxygen mo wala siya sa tamang Daloy. oo, ganun. Kaya, yun, siguro, isa pa rin yun na nakakasama din sa akin. Mhm. So, sabi nung kasi meron talaga akong doktora. Pinagbawalan mo na ako. Maputol muna ito, yun nga mga ka-business, mga papi, no? Si Kamarikay po ay certified
O nakapag-aral ng Oo. therapy mga ka-business, ano? Therapy, oo. Bali Okay. sa ano siya, sa Polytechnic University. Of the Philippines. Oo. PUP. Oo. Anong branch? Dito sa ano lang, Caloocan? Caloocan right. branch. Bali sa ano, South Caloocan yun. Mm. Bali ano siya, certificate yung ano, naging ano ko as ano siya, accredited ng TESDA. Wow. Yun. Kaya, so 10 years ko rin kinariro yung pagiging therapist. Part-time job ko, bukod Aha. sa nag-o-office ako nung that time. Siyempre, bumuhay ng mga anak, gano'n, nagpaaral. Kaya, kailangan doble sipag ng mga panahon na yun. Kasi nga mga business, no, solo parents si Kamario dun sa dalawang anak niya. Ako lang talaga nagpaaral. Tsaka, sumustento sa kanila, gano'n. Kaya matindi rin yung mga pagod at hirap ni Kamario yung mga ka-business. Araw, kasi, yung mga time na yun, kasi minsan, nakaka-apat ako na pinatherapy. Yun yung minsan, dapat off ko na. Magte-therapy pa ako. Ano pagka-off mo Halimbawa, lang sa office? Mga ganun. Kasi 8 to 5 lang ang pasok ko. Aha. Tapos pag may tumawag sa akin na magpapa-therapy, siyempre sayang din, di ba? Dagdag income din. Ganun. Kaya, yun, parang sobrang pagod din na, yung mga panahon noon. Talagang doble sipag para makabuhay din ng anak. Ayun. Ay, So, tol. yun. Huwag na lang, mga camera shy sila eh, kaya, Tol, thank you sa ano. yun. Tapos yun. So, makatig mo na rin ako dun sa sa bahay. Wait lang. Hindi, yun nga, pambira. May ginagawa ko sa tricycle nun eh. Sabay nga, bigla kang nag-chat. Tsaka tumawag na rin. Nakita mo nga kamo, tataka ka bakit may miss call ka ng anak ko. Oo. Yun, kasi nga, ang akala, sabay tayo nag-church. Hindi niya alam na hindi tayo kasabay niya nag-church kasi nga wala siya sa bahay. Yun nga pala, yun nga pala mga ka-business, bukod po kasi kami nung ng pinag-church yan. Pinagsambahan ba? Kaya, hindi ko siya na, nun, Hindi tayo sabay, paulit. magkaiba po kami ng church na pinuntahan. Yan. Tapos, siguro, dahil nga, Kaya nga, nagulat na lang ako. Grabe. Kaya, dali-dali na ako pumunta rito eh. galing ka rin kasi yata sa di ba? Lumaan ka rin sa Cave House, sabi mo. Malapit din yung church sa Cave House. Kaso nga yun nga, busy ko, may mga Busy gampanin din. Ganun talaga mga ka-business pag Sunday, may mga gampanin talaga po sa church. Kung sinanay naman na ako, Siyempre, relax na ako. maraming thank you rin sa ating Panginoon Diyos, no, at walang nangyari sa yung malala. Siyempre. Actually, parang iba na yung pakiramdam ko. Sinikap ko lang na makapag-church. Kasi ganun talaga ako. Parang kulang yung buhay ko kapag di ako nakapag-church. Kaya kahit na feeling ko, di ba may message ako sa'yo na parang iba yung pakiramdam ko kanina habang nag-prepare ako. Pero sabi ko, sisikapin ko na makapag-church. Kasi alam mo yun, yung oras na ibibigay mo sa kanya, di ba? Sa buong isang araw, ang daming oras para sa sarili mo. Yes. Tapos yung oras para sa kanya, kukuhanin mo pala. Di ba? Kaya yun. Basta ganun. Ganun yung kinalakihan namin. Talagang pag, hindi kami skip or naglilibang sa pag-church. Kasi nga, yun nga, ang ating, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos, no, mga ka-business. At
lagi tayong Nananatili. buhay sa pagbibigay sa atin ng ano, mga biyaya at syempre sa mga kalusugan natin. Siyempre talaga naman bilang tao, dadaan ka talaga sa mga karamdaman, mga ganyan, tapos mga pagsubok sa buhay. Pero siyempre, pag ang pananalig mo sa Panginoon ng Diyos, siya rin naman yung, actually share ko lang. Hindi naman talaga ako nagpa-check up na yung binigyan ako ng mga gamot ng mga doktor dito sa asthma ko. Puro mga natural herbs ang tinake ko. Pero awa ng Diyos, di ba? Alam mo yun yung unti-unti kang gumagaling kasi nananalig ka na sa tulong nitong mga tinetake mo. Kasi talagang hindi ako hiyang sa mga synthetic drug. Mas parang nag-iiba yung parang alam mo yun, nagkakaroon ng komplikado sa puso ko, ganun. Kaya mas okay yung sistema ng katawan ko pag sa mga herbal, ganun. Mas alright naman kasi yung mga ka-business, mga papi. Mga natural mga Kasi nga, nakakasira rin ng mga sa kidney natin. sa kidney yan. Ganun. Tsaka Kaya- hindi ako nagtitake din ng mga painkiller, ganun. Ano yan? Pain reliever. Pain reliever. Painkiller tuloy. Pain reliever. Okay na po siya, mga ka-business. Okay lang. Natawa naman ako doon. Parang ipis lang. May natutulog na bata o may I'm sorry. kalma. Wala. Medyo kasi naka-idlip na ako yun. Sakit pa rin. Na-rest ko na eh. Kaya, Pero masakit pa rin sa ulo yan. Oo. Pagka-iglip lang. tsaka sa bato. Parang pa rin, medyo masakit pa rin yung bato ko tsaka yung ulo ko. Eh, kung bato ka kaya kita, mabawasan kaya yun. Hindi, good vibes lang. Apo. Subukan mo lang para Hindi. alam mo kung saan ka mapupunta. Sabi ko nga, good vibes lang. Hindi mo narinig. So yun na. Kasi rin sila. Magre-relax na rin sila kasi gabi na rin. Tsaka may batang maliit. So, balikan mo na lang kayo mga ka-business. No? So, yun nga mga ka-business, mga kapapi. Dito na po kami sa sa area ni Kamarkoy. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Medyo okay na. Kasi hindi na natin na-videohan kanina. Pinagluto din ako ng piansi ng anak ko ng sinigang na manok. Yun. So, Asim kilig. Oo, pinakain tayo. Tapos, yun na, uminom ako ng ng pang lang, yung sa hilo. Oo. So, yun. Okay naman na yung pakiramdam ko. So, yun. Ay, salamat kasi pinatid mo ako hanggang dito sa bahay. Wala ka naman yung pambela. Yun. Kaya ito, nakamas tayo kasi nga, nag-iingat tayo dun sa mga pollution. Kaya, yun. Kasi natitrigger yung asthma natin kapag nakakalimutan ko hindi magmask. So, pasensya na kung bakit lagi akong nakamask kasi nga po, yan, natitrigger yung asthma ko kasi pagka nag-expose ako ng walang mask. Expo. So, yan. Tapos, thank you dahil nakalimutan kong magdala ng kaya pinira mo muna ako na para yung kamutin ba. Pambera. Walang problema doon. Ikaw pa ba? At syempre, yun nga, maraming thank you ulit sa mga tumulong kay Kamarikoy, no, dito sa church. Syempre, dun nga sa mga anak, tsaka Sa fiancé, yung bali girlfriend ng anak ko. Kasi tsaka fiancé sa kasi kapatid ng fiancé ng anak mo. ng anak ko. Maraming thank you, no. At syempre, unang-una pala maraming thank you sa ating Panginoon Diyos. Siyempre. Kasi talagang sinikap natin makapag-church kasi kahit medyo masama nga yung pakiramdam natin. Yun kasi ang importante, hindi tayo makakalimot sa Kanya sa araw-araw ng buhay natin. Yes po. Siyempre, mas mabigat yung naging sakripisyo ng ating Panginoon Diyos sa atin, mga ka-business. Kaya yun, siyempre yung
isang oras, 2 oras na ilalaan natin sa kanya. Hindi natin kinakalimutan yun sa every Every church. So, may lalabas na motor. yes po, dito na lang po kami nag-outro gawa ng baka may natutulog lang po dun sa apartment, no? Kasi minsan Yung mga bata. At yun nga po, naway may natutunan kayo sa vlog na ito mga ka-business, mga kapabi. Siyempre maraming thank you sa walang sawang support ang binibigay nyo sa Ka-Business Official, Papadins TV, Ka-Business Family, Miss KB Official, mga Mars. Siyempre kay Famous Budang Official. At sa amin po mga magkakapit na kagwangs, no? Okay. Cut lang kita. Kasi may nabasa rin ako sa comment section, bakit daw parang mabigat. Hindi naman sobrang bigat ng bag ko. Kasi gusto ko pag umaalis ako, siyempre minsan may mga pangyayari nga na kumpleto rin ako na may jacket, kumbaga may payong, kumbaga kumpleto yung dala-dala ko kaya kadalasan malaki yung bag na dinadala ko. Pero hindi naman siya kabigatan ko. Kumbaga may mga medical kit siya mga ka-business. Ganun. Para at least for safety din. Yes. Baka biglang umulan, di ba? At least may kaya medyo malaki po yung bag ko. Pero hindi naman po mabigat. Yes po. Sakto lang. So yun. Para masagot lang natin yung mga katanungan nila sa comment section. Kaya hindi ko na rin po binibitbit kasi magalang talaga mga ka-business. Pero maraming salamat din dun sa nag-comment, no? Concern kasi parang Yes. akala niya sobrang nabibigatan din. Yun. Thank you rin po. Yes Hindi po. ko na-remember na rin yung pangalan niya. So yun. Siyempre sa lahat ng mga nagpre-pray din po sa akin na yung lubusan kong paggaling, no? Salamat po ng marami sa inyo. Bahala na po ang Diyos sa mga kabutihang loob niyo po. Yes po. Yan. So tara na. Para Para makabuka na. Oo. Siyempre maraming thank you rin sa mga buting sponsors po ng buong Ka-Business Family. At yun nga po, mag-iingat po kayo sa mga po kayong panig naroroon. At katulad yan, pambihira. May mga na naman, may bakbakan na naman. Tsaka karamihan yung mga subscriber din ng Ka-Business, tsaka mga subscriber din natin, di ba? Oo. Kaya Mga overseas. Basta mga OFW natin minamahal na mag-ingat po kayo mga ka-business, mga kapapi. Basta po manalangin lang po tayo sa ating Panginoon. Magdiwala po tayo sa magagawa ng ating Panginoon Diyos. At siya yung makakapagligtas sa atin. Alright. Alright. may nagkakatuwa. God bless po sa atin. God bless po sa ating lahat mga ka-business, mga kapapi. See you next vlog po, no? Never say goodbye. Tomorrow is another day. Pira banat, todo ka-business family. God bless po. Ingat. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papadins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo
Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins